Good day, Philippines. Hello, Region 1. Aloha, San Carlinian learners. Airing live from the Mango Bamboo capital of the Philippines, San Carlos City. You're tuning in to CCN Broadcast. Magandang umaga mga kaibigan, magandang umaga mga mag-aaral. Ako nga po pala si Sir Dexter, ang inyong bagong makakasama sa inyong paglalakbay tungo sa pansariling kaunlaran. Dito lang yan sa Carlos and Carlene Network. Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay tungkol sa pagtahak ng karera. At ang araling ito ay nakabase sa senior high school module na galing sa ating central office ng Department of Education na may pamagat na pansariling kaunlaran, ikalawang markahan, module 10, pagtahak ng karera. Bago tayo mag-umpisa, ay balikan muna natin ang nakaraang linggo kung saan sinamahan at ginabayan tayo ni Teacher Marichu sa ating module 9 kung saan ito ay tungkol sa istruktura ng pamilya at mga kasaysayan nito. Sa lesson ni Teacher Marichu, natutunan nating ipakilala ang bawat miyembro ng pamilya sa pamamagitan ng paglikha ng genogram at natutukoy ang kahalagahan ng pamilya. Isang napakasayang sesyon ang nangyari noong nakaraang linggo at sa dulo nito ay binigyan niya kayo ng takdang aralin na kayo ay kanyang pinapili kung anong daan ang gusto ninyong tahakin at ipaliwanag kung bakit. At malugod ko pong ipipresent sa inyo ang ilan sa mga tugon ng ating mga mag-aaral. Narito ang tugon ni Christine Joy at nakakatuwa dahil nabanggit niya sa kanyang output na dapat meron tayong plano upang makamit natin ang ating mga layunin sa buhay. Narito pa ang isang output kung saan nasabi na dapat nasa puso at sinusundan natin ang tibok ng ating puso sa paggawa ng iba't ibang desisyon. Narito naman ang output ni Ian kung saan nabanggit niya na importante sa pagtahak ng karera o ng anumang landas ang suporta ng pamilya. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ating aralin ngayong araw kung saan kayo ay inaasahan na pagkatapos ng sesyon natin ngayong araw ay kayo ay marunong ng matukoy or inaasahang natutukoy nyo na ang inyong sariling kalakasan at kahinaan. Kayo rin ay inaasahan na maging mapanuri at masuri ang iba't ibang kapaligirang pangkarera o pangtrabaho. Ayan. Bago tayo magsimula sa ating aralin, subukin muna natin kung gaano na ba karami o libel o ano ang libel ng ating mga nalalaman tungkol sa aralin na pag-uusapan ngayong araw sa pamamagitan ng gawaing ito. Babasahin ko ang panuto. Ayon sa panuto, ibigay ang salitang binibigyang kahulugan ng bawat pangungusap. Handa na ba kayo? Narito na ang unang item. Sabi ng pangungusap, ang trabahong may ganitong katangian ay nakapokus sa mga siyentipikong gawain at naaayon ang ganitong gawain sa anong klaseng kapaligiran o gawaing kaligiran. Ano sa palagay mo ang sagot? Tingnan natin. Ang sagot ay mapagsiyasat. Nakuha mo ba? Magaling! Susunod na item. Ang mga gawaing nabibilang sa pagtuturo o tagapagsanay ng drama, wika, sining, musika, musikero o manunugtog, modelo, manunulat, editor, aktor,
aktres at arkitekto ay nabibilang sa ganitong kaligirang gawain. Pag-isipan mong mabuti, ano po yung kaligirang gawain ito? Tingnan natin. Ang sagot ay makasining. Subukan naman natin ang ikatlong item. Ano ang mga taong nabibilang sa ganitong gawain ay may personalidad na maaaring mas nasisiyahan sa trabaho sa labas ng opisina. Ano kayang uri o kaligirang gawain ito? Tignan natin. Ang sagot ay makatotohanan. Nakuha mo ba? Abangan natin sa ating aralin mamaya kung bakit ganyan ang mga kasagutan. Ika-4 na item, sila ang pinaka-maimpluwensyang salik na sa pagpili ng kurso o karera dahil sa pinansyal na kadahilanan. Sino kaya sa palagay mo ang mga taong ito? Tignan natin. Ang sagot ay magulang. Naiisip mo na ba kung bakit ito ang kasagutan? Abangan natin mamaya kung bakit. At narito na ang huli at ika-5 item. Isa sa panlabas na salik sa pagpili ng karera dahil sa uri ng kasarian ang kailangan dito sa isa sa panlabas na salik sa pagpili ng karera ay dahil sa uri ng kasarian na kailangan ng isang kumpanya. Ano kayang panlabas na salik ito? Tandaan, nabanggit dyan ang kasarian. Tingnan natin. Ang sagot ay gender bias. Makikita nyo mamaya kung bakit. At dyan natatapos, kamusta naman? Marami ka bang nakuha? Kaunti? Nakuha mo ba lahat o wala kang nakuha? Kung marami o nakuha mo lahat, binabati kita dahil hindi ka na mahihirapang intindihin ang aralin natin ngayon. Ngunit, kung kaunti o wala kang nakuha, huwag kang mag-alala. Yan ang dahilan kung bakit ako naririto upang samahan kang matuto sa aralin ngayong araw. Narito na ang ating aralin. Ang ating aralin ay tungkol sa pagtahak ng karera. Isang tanong, paano naimpluwensyahan ng panlabas na salik ang pagpili ng karera? Ano sa palagay mo? Sa iyong pagninilay sa tanong na ito, maaaring maisip mo na kailangan kasi natin ng mga panlabas na salik upang matulungan tayo sa ating mga desisyon, sa ating mga gagawin, upang tayo ay maging matagumpay. At upang maging matagumpay sa buhay, meron akong ipapakita sa iyo. Narito ang tinatawag na Career Pathways. Ito ay galing sa www.careerpathways.com kung saan ito ay isang uri ng pagsasanay. Kung saan ito ay isang uri ng pagsasanay na ikaw bilang nagsasanay ay bibigyan nila ng iba't ibang kasanayan tungo sa isang matagumpay na karera sa buhay. Subukan nating isa-isahin kung ano ba ang mga hakbangin sa pagsasanay na ito. Una, nandyan ang basic program o basic bridge program kung saan maihahalin tulad ang pagsasanay dito sa mga inaaral ng nasa ika-6 hanggang ika-8 baitang sa paaralan. Susunod naman dyan, narito ang sectoral bridge program kung saan naitutulad ito sa mga pagsasanay o pag-aaral ng mga mag-aaral na nasa ika-9 hanggang ika-11 baitang sa paaralan. Narito naman ang short-term certificate program na maihahalin tulad sa grade 12 o sa mga naghahandang magkolehiyo. Maihahalin tulad din natin ito sa mga kumukuha ng bukasyonal na kurso. Ang susunod na hakbangin ay 1 to 2 year certificate program or AA program mid-level skill jobs. Ito yung mga pagsasanay na maihahalin tulad natin sa mga kursong may 1 hanggang 2 taon bago matapos. At syempre, nandyan ang BA programs, upper level skilled
jobs ang kanyang mga tina-target, kumbaga, at maihahalin tulad natin ito sa mga kumukuha ng mga 4-year courses sa kolehiyo o mga nakapagtapos na sa kolehiyo at naghahanda ng maghanap ng kanilang mga trabaho. Yan ang The Career Pathways Model galing sa www.careerpathways.org. Ngayon, balikan natin yung mga pinag-aralan natin sa nakaraan na may kinalaman sa aralin natin ngayong araw. Gaya nito, 4 na uri ng pakikipag-ugnayan na nakaiimpluwensya sa mga nagbibinata at nagdadalaga. So ano nga ba ang 4 na yon? Nandyan ang pamilya, kapwa, komunidad, at lipunan. Ito ang mga bagay o mga tao na nasa paligid natin na nakaaapekto lalo na sa mga nagbibinata at nagdadalaga. Susunod naman ay napag-aralan din natin ang mga gawaing panlipunan at ating napagtanto na tayo ay dapat nakikilahok sa mga gawaing panlipunan dahil ang mga gawaing panlipunan at sibikong pananagutan ay ginagawa natin hindi dahil sa sumusunod lang tayo sa batas kundi dahil ito ay gusto nating gawin at alam natin na ito ay ating responsibilidad. Marami rin kasing kabutihang naidudulot ang pakikilahok sa mga panlipunang gawain, gaya ng pagkakaroon ng tiwala sa sarili, kalusugang pangkaisipan, at sariling kagalingan. At iyon ang mga bagay-bagay na napag-aralan natin sa nakaraan na konektado o may malaking gampanin sa aralin natin ngayong araw. Ngayon, dumako na tayo sa ating aralin kung saan tutuklasin natin ang iba't ibang konsepto sa pagtahak ng karera. Ayon sa pananaliksik ni John Holland, isang psikologo, inuri niya ang iba't ibang kaligirang panggawain, pangkarera o pangtrabaho sa 6. Ano ba ang 6 na ito? Una, makatotohanan o realistic. Pangalawa, mapagsiyasat o investigative. Pangatlo, makasining o artistic. 4, o social. Panglima, ang ayon sa kaugalian o conventional. Ngunit, sinabi rin niya na walang ganap na pag-uuri sa mga kaligirang gawain o kaligirang pangkarera, pangtrabaho o panggawain. Bakit? Kasi sa isang tao, maaaring mayroon ka ng 6 na ito. Ngunit sa pagpili ng karera o kurso, kailangan natin isaalang-alang kung ano ba ang nakaaangat sa 6. Maaaring madiskubre natin na ang nakaaangat sa 6 o ang mga bagay na mas gusto natin ay naaayon sa mga kombinasyong makanegosyo, makalipunan, at makasining. Maaari rin naman ito ay kombinasyon ng mapagsiyasat, na ayon sa kaugalian, o makalipunan. Ngunit anuman ang iyong piliin o saan ka man nabibilang, laging tatandaan na walang iisang uri ang tinataglay ng isang tao. Susunod naman, inuri din ni Holland ang mga personalidad o interes ng mga tao. Inuri niya ito sa 6 at ito ay inuri niya sa mga kategoryang kapareho ng nauna na tungkol naman sa mga kaligirang gawain. Gaya ng kanina, nakita natin na ito ay tungkol sa makatotohanan, mapagsiyasat, makasining, makalipunan, makanegosyo at naaayon sa kaugalian. At gaya rin ng mga kaligirang panggawain, pangkarera at pangtrabaho, wala rin pong ganap na pag-uuri ayon kay Holland. Gaya rin noon ay maaaring ang personalidad ng tao ay kombinasyon ng makanegosyo, makalipunan at makasining o maging kombinasyon ng mapagsiyasat na ayon sa kaugalian at makalipunan. Ngunit anumang kombinasyon, maaari po kasi itong kombinasyon o kahit na anong kombinasyon ng dalawa o higit pa sa mga nasabing uri.
Ngayon, alam na natin na may iba't ibang uri ng kaligirang gawain at personalidad ng tao. Ngayon, tingnan naman natin kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Isa-isahin natin sila. Unahin natin ang makatotohanan. Pag sinabi nating makatotohanan o realistic, ang ibig sabihin po, ang mga nabibilang dito ay mga tao na nasisiyahan sa paggawa ng mga bagay-bagay gamit ang sarili nilang mga kamay. Sila ay mas pinipili nilang magtrabaho ng mag-isa kaysa sa makisama sa ibang tao at gumamit ng ideya. Masasabing sila ay praktikal, may kagaspangan o masungit, at masasabing sila ay nasisiyahan sa pagtatrabaho sa labas. Yan ang mga makatotohanan o realistic. Narito naman ang mga halimbawa ng trabaho. Makikita nyo sa inyong screen. Pwedeng kung ikaw ay nabibilang sa makatotohanan, pwede kang mag-apply bilang isang dalubgubat, guro sa industrial arts, at iba pang mga trabaho na makikita nyo sa inyong screen at makikita nyo rin po ito sa inyong mga module. Susunod, narito naman ang mapagsiyasat o investigative. Kapag sinabi nating mapagsiyasat o investigative, ito ay mga trabahong nakatuon sa mga gawaing siyentipiko. Ang mga taong nabibilang sa mapagsiyasat ay masasabi nating mapag-analisa, matalino, at mapagtuon sa gawain. Sila rin ay masasabi nating malikhain pagdating sa mga siyentipikong gawain gaya ng pananaliksik o research. Pwede silang magtrabaho bilang isang ekonomista, doktor, at iba pang mga karerang may kinalaman sa medisina, at marami pang iba. Makikita nyo ang ibang halimbawa sa screen at muli sa inyong mga module. Susunod naman ay ang makasining o artistic. Kapag sinabi nating makasining o artistic, ito yung mga taong may malawak na imahinasyon. Sila ay mga taong mas nasisiyahan sa kapaligirang hindi nakaayos o tinatawag nating unstructured. Hindi sila mahilig sumunod sa mga maraming pamantayan o proseso. Nasisiyahan silang mapunta sa isang lugar kung saan sila ay nabibigyan ng oportunidad upang maging orihinal. Sila ay nagbibigay ng kasiyahan sa kanila ang mga trabahong may kinalaman sa wika, pagsulat, at iba pang mga gawaing may kinalaman sa sining. Narito rin ang mga halimbawa ng kanilang mga trabaho na pwedeng pasukin. Guro o tagapagsanay sa drama, wika, sining, musika, at pagpinta o iba pang mga trabahong may kinalaman sa sining. Nandyan na po sa inyong screen. Pwede nyo i-screenshot ang inyong pinapanood para pwede ninyong mabalikan mamaya. Anyway, ang ating session ngayon ay recorded, kaya pwede nyo pong palitan o balikan ang videong ito. Susunod na salik o susunod na uri, narito naman ang makalipunan o social. Sila ay mga taong palakaibigan, sila ay mga taong kilala, at naikukonsidera na sila ay mga taong responsable. Sila yung mga tao na gustong magkaroon ng presensya sa lipunan at nasisiyahang makisalamuha sa iba't ibang tao. Gusto nila na mapunta sila sa isang sitwasyon kung saan pwede silang magturo, magbahagi ng kaalaman, at makatulong sa kapwa. Narito ang mga halimbawa ng mga trabahong pwede nilang tahakin. Edukasyon, pagtuturo sa propesyong may kinalaman sa kalusugan, social welfare and worker visa human development, ayan na, at iba pa. Ayan, makikita nyo naman sa inyong screen at muli, maganda na habang nanonood kayo ay hawak nyo rin ang inyong mga module upang makita nyo ang iba pang halimbawa. Susunod ay ang makanegosyo. Kapag sinabi nating makanegosyo, karamihan ng mga taong nabibilang dito ay nagkakaroon ng posisyon bilang isang leader o namumuno. Sila rin ay pwedeng mapunta sa posisyon kung saan sila ang kukumbinsi sa kanilang mga kasama
upang makamit ang mga pangkatan o organisasyonal na layunin o mga bagay na kapakinabangang pang-ekonomiya. Narito ang mga trabahong pwede nilang pasukin. Ayan, pwede silang maging abogado, huwes, opisyal ng pamahalaan, at iba pa. Susunod, ang panghuli, ngunit hindi pa huhuli, ang naaayon sa kaugalian o conventional. Ayan, narito ang mga trabahong pwede nilang tahakin. Sila ang mga masasabi nating mas laman kung ano ba ang inaasahan sa kanila. At bilang isang conventional, nasisiyahan sila sa mga organisado trabaho gaya ng pagpa-file ng mga papeles, pagkwenta, paglilimba, iba pa. Pwede silang mag-apply bilang clerical, administrative, study analyst, finance analyst, accountant, bookkeeping, at iba pa. At nariyan ang 6 na uri ng kaligirang gawain, personalidad at interes ng tao ayon kay Holland. Nakuha mo ba? Ngayon, ang tanong dyan, ikaw, sa anong uri ka ng kaligiran o ng panggawain na bibilang? Pwede mong i-post ang iyong kasagutan sa tanong na ito sa ating live chat dyan sa ating YouTube channel kung saan ka nanonood ngayon. Mamaya, susubukan nating balikan ang mga post ninyo at susubukan nating basahin ang mga tugon ninyo sa katanungang ito. Susunod naman ang iba pang mga panlabas na salik na nakaka-impluwensya sa pagpili ng karera. Ano nga ba ang mga panlabas na salik na ito? Una, nandyan ang pressure o pamimilit ng magulang. Ngayon, kung iisipin nating mabuti, bilang magulang at bilang mga anak, alam natin na ang ating mga magulang ay mayroong gusto para sa atin. Kung ang gustong karera ng magulang para sa atin o para sa kanyang mga anak ay pareho sa gusto ng anak na tahakin sa hinaharap, wala namang problema. Kasi wala namang pagtatalo na magaganap sa pamilya. Ngunit papaano kung ang gusto ng magulang ay iba sa gusto ng anak? Tandaan natin, huwag nating kalilimutan ang respeto. Kung sakali mang iba ang gusto ng magulang sa kagustuhan mo bilang anak, sa karerang tatahakin mo o sa kursong kukunin mo sa kolehiyo, maaari naman itong pag-usapan ng mahinahon. Tanungin mo ang iyong mga magulang, ano ba ang dahilan kung bakit ito ang kursong gusto nilang ipakuha sa iyo? At sabihin mo sa iyong mga magulang na ang dahilan kung bakit iba o kung bakit ito ang gusto mong kuning kurso o karera sa hinaharap. Gayon din sa mga magulang na nanonood sa atin ngayon sa ating SDO SCCP TV sa YouTube, itanong natin sa ating mga anak kung meron na ba silang napili. Sabihin natin ang dahilan kung bakit gusto natin silang kumuha ng kursong ito o tanungin natin sila kung bakit iyon ang napili nilang kurso o karera sa hinaharap. Tandaan na sa bawat pag-uusap o ugnayang mangyayari sa pamilya, huwag nating kalilimutan ang respeto. Susunod na panlabas na salik ay ang demand at supply ng merkado sa trabaho. Kapag sinabi nating demand at supply ng merkado sa trabaho, dito na papasok ang tinatawag na pananaliksik o research. Siyempre, gagawa ka ng pagpaplano sa buhay mo, sa hinaharap, kailangan mong mag-research. At para sa panlabas na salik na ito, aking nire-rekomenda ang pakikipag-ugnayan o pagre-research, pananaliksik tungkol sa listahan ng CHED o Commission on Higher Education at listahan ng TESDA tungkol sa mga in-demand na trabaho ngayon at in-demand na trabaho sa hinaharap. Siyempre, kung ang market o ang tinatawag nating industriya ay mayroong prioridad na mga karera o trabaho,
Yung mga mapipili nating karera na wala sa prioridad ay maaaring magbigay sa atin ng kaunting, sabihin na natin na kalituhan o paghihirap sa paghahanap ng trabaho dahil nga hindi ito ang prioridad ng industriya. Halimbawa na lamang, noong pandemic ay yumabong ang karera at industriya ng medisina. Kaya ang mga negosyo, ang mga kurso, ang mga karera na kinakailangan noon ay may kinalaman sa medisina. Dahil doon maraming nagkaroon ng trabaho sa field ng medicine o nagtayo ng negosyo na nagbebenta ng mga pang-sanitation gaya ng alcohol, nagbebenta ng face mask, nagbebenta ng mga gamot na kinakailangan kapag nagkakasakit. Hindi ba? Kaya makakatulong na magkaroon ng research kung ano nga ba ang demand at supply ng merkado sa trabaho bago tayo gumawa ng ating desisyon. Ang susunod naman na panlabas na salik ay lokasyon ng paaralan. Ang pinag-uusapan naman natin dito ay ang mga mag-aaral na kukuha ng track or strand sa senior high school o mga senior high school graduate na mag-aaral sa kolehiyo. Ngayon, kailangan natin ikonsidera kung ang eskwelahan ba na malapit sa atin ay nag-o-offer ng ganitong kurso o track or strand o hindi. Kung ito ay mapapalayo, kakayanin ba ng ating budget ang pag-aaral sa isang paaralan na may malayong lokasyon? Pag-iisipan mong mabuti. Dahil sa bandang huli, nasa sayo ang desisyon, kaya dapat mo ring ikonsidera ang mga iba't ibang salik na ito. Kung ikaw ba ay mag-aaral sa malayo o susubukan mong tahaki ng ibang karera o kumuha ng ibang kurso para makapag-aral ka sa paaralang mas malapit sa iyong tinitirahan. Susunod naman dito, ang pamimilit ng kapwa o tinatawag din nating peer pressure. Ano ito? Ito ay kadalasang nararanasan ng mga kabataan o mag-aaral na hindi pa nakakapagdesisyon kung ano ba ang gusto nilang kuning karera o kurso sa hinaharap. Dahil doon, karamihan sa kanila ay sumasabay sa agos. Kung nasaan ang barkada, doon din ako. Dahil natatakot ako sa kung anong buhay meron sa kolehiyo. Kung nasaan ang mahal ko sa buhay, yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, dahil sa takot mong magkaroon kayo ng LDR or long distance relationship, susundan mo siya kung saan siya nag-aaral. Hindi mo na ikukonsidera kung ano man ang gusto mo dahil nagkakaroon na dito ng pamimilit galing sa kapwa. Hindi lang ang pamimilit na ito ay maaaring hindi lang dahil tayo ay pinipilit ng ating mga barkada o mahal sa buhay dahil maaaring napipilitan din tayo dahil sa concern at pagtingin natin sa kanila. Ang susunod ay gender bias. Natatandaan mo ba ito mula doon sa ating activity o gawain sa subukin? Ang gender bias ay isang malaking issue noon o isang malaking usapin noon pagdating sa pagpili ng kurso at karera dahil noon ay may mga kurso at karerang hindi pinapayagan o hindi ito inaalok sa mga babae. May mga kurso din o karera na hindi pinapasok ng mga kalalakihan dahil ito daw ay pambabae. Ngunit huwag mag-alala. Dahil sa mga proyekto ng gobyerno at sa lipunan ngayon, nagkakaroon na tayo ng tinatawag na gender equality o pagkakapantay-pantay ng kasarian. Karamihan na ng mga kurso ngayon ay pwedeng kunin ng babae at pwedeng kunin ng mga lalaki. Susunod ay ang limitasyon sa wika. Maraming nagsasabi na hindi basihan ang pagsasalita ng Ingles para masabing ikaw ay matalinong tao. Totoo naman iyon. Pero, ang ating tatalakayin pagdating sa limitasyon ng wika ay papaano kung ikaw ay nag-aasam ng isang karera sa ibang lugar kung saan sila ay may ibang wika. Paano ka magiging epektibo sa karerang iyong pinili? Hindi ba? Halimbawa, gusto mong magtrabaho sa Japan sa hinaharap.
kailangan mong mag-aral ng Nihongo o ng wika nila dahil hindi sila ganon kagaling o let's just say hindi sila masyadong nagtutuon ng pansin sa pagsasalita ng Ingles. Sabi nga nila, 'di ba, sa Philippines o sa Pilipinas, isa tayo sa mga the best English-speaking country in the world. Pero sa Asia, maraming hindi ganoon nagtutuon ng pansin sa Ingles dahil mas pinagtutuunan nila ng pansin ang sarili nilang wika. Babalik tayo. Pinili mong magtrabaho sa Japan at hindi ka nag-aral ng Nihongo. Paano ka ngayon magkakaroon ng epektibong pakikipag-usap o pakikipag-ugnayan sa iyong trabaho o sa mga tao sa paligid mo? Kasi doon ka na rin titira, hindi ka naman pwedeng mag-uwian, di ba? So, ang wika ay natututunan. Tandaan natin yan. Hindi ito isang talento na ipapanganak tayo na meron na tayong ganito. Ibig sabihin, meron kang pagkakataong aralin ang iba't ibang wika, lalo na kung alam mo na ang wikang ito ay kakailanganin mo sa iyong karera. Ang susunod at ang panghuli, kung hindi ako nagkakamali, ay ang akademikong pagganap o academic performance. Siyempre, marami ulit ngayon nagsasabi sa Facebook na hindi basihan ang grades para magtagumpay ka sa buhay, para masabing magiging matagumpay ka sa hinaharap. Maaari, pero ang pagkakaroon ng mataas na akademikong pagganap o academic performance o mataas na marka sa iyong pag-aaral ay isang bentahe, isang advantage, isang kalamangan sa mga ibang tao na hindi nagkakaroon ng ganon kataas na marka. Bakit? Halimbawa na lang sa kolehiyo. May mga kurso sa kolehiyo na nagsiset, tinatawag natin, o naglalagay sila ng standard o espesipikong grado para ikaw ay makapasok sa kursong iyon. Halimbawa na lamang ang kursong education. Sa ibang universidad o sa karamihan ng universidad, kailangan meron kang general average na 85 pataas. Ngayon gusto mong maging guro, ngunit hindi ka nagseryoso sa iyong pag-aaral, mahihirapan kang makahanap ngayon ng universidad na papasukan mo na tatanggapin ka kung meron kang mas mababa sa 85 na marka o average o pangkalahatang marka. Diba? Kaya ito, isinasaalang-alang din natin ang akademikong pagganap o academic performance. Kaya nga tayo pumapasok sa eskwelahan. Kapag meron ka ring mataas na academic performance o mataas na pangkalahatang marka, madali ka ring makakahanap ng tinatawag na scholarship, lalo na kung alam mong nahihirapan ng inyong pamilya pagdating sa pinansyal na kalagayan. At iyon, ang mga iba pang panlabas na salik. Tandaan natin ang mga ito, planuhin ang iyong karera, manaliksik. Alamin mo kung ano ang mga bagay-bagay tungkol sa iyong gustong tahakin sa hinaharap. Magkaroon ng action plan kung saan meron tayong tinatawag na time frame o oras kung kailan natin gagawin ang mga aksyon. Sino ako pagkatapos ng 2 taon? Sino na ako pagkatapos ng 5 taon? Nasaan na ako pagkatapos ng 10 taon? Magplano. Magkaroon ng kamalayan sa maraming aspeto gaya ng mahalagang pag-uugali, hilig, mga layunin sa pamumuhay, mga angking kalakasan, mga hamon, mga personal na katangian, at mga panloob at panlabas na salik sa ating sitwasyon. Maging handa dahil sabi nga nila, di ba, lamang ang may alam. Ihanda ang sarili sa pagtahak sa landas kung saan mas madarama natin ang ating kahalagahan. Tandaan mo na ang iyong karera ay tinatawag na karera o career dahil nakikita mo ang kahalagahan mo o habang ginagawa mo ang trabaho. At ikaw, anong karera sa buhay ang nais mong tahakin? Pag-isipan mong mabuti.
Meron ka pang oras, gaya ng oras na meron ka sa pagsagot ng iba pang gawain sa iyong module. Suriin natin ang mga sumusunod. At sana ay nakinig kayong mabuti dahil anuman ang mga napag-usapan o natalakay sa aralin kani-kanina lamang ay muli nating tatalakayin sa puntong ito. Ang suriin ay isang gawain at sasagutin natin o ibibigay natin ang mga kinakailangan o hinahanap. Halimbawa na lamang ay ito. Ibigay ang 6 na personalidad ng tao at kaligirang panggawain na nakaiimpluwensya sa pagpili ng karera. Nandyan ang makatotohanan, mapagsiyasat, makasining, makalipunan, makanegosyo, at syempre ang naaayon sa kaugalian. Tandaan natin kung nasaan na tayo, kung saan tayo nabibilang base sa ating personalidad at interes, at isipin natin kung ano ang mga karerang angkop dito. At isipin din natin na walang iisang uri o ganap na pag-uuri sa 6 na ito. Ano-ano pa ang 7 panlabas na salik na nakaiimpluwensya sa pagpili ng kurso o karera? Ito yung natalakay natin kani-kanina lamang. Nandyan ang pressure o pamimilit ng magulang, demand at supply ng merkado sa trabaho, lokasyon ng paaralan, pamimilit ng kaibigan o peer pressure o pamimilit ng kapwa, gender bias, limitasyon ng wika at akademikong pagganap o academic performance. Paano mo mapagpapabuti o mapagbubuti ang pagpili ng iyong kurso o karera? Isang salita lamang, magplano. Ayan na. Okay. So ngayon, bibigyan ko kayo ng 30 segundo para sagutin ang ating pagtataya sa araling ito. Babasahin ko muna ang ating panuto. Ibigay ang 6 na pag-uuri ng personalidad ng tao at 3 halimbawa na nababagay na trabaho sa kanila. Simulan na natin ang iyong oras. Okay, nais kong humingi ng tulong sa ating mga technical director na i-play po yung ating video na nasa presentation. Ayan, tapos na ang iyong 30 segundo. Ngayon, muli, ibigay ang 6 na uri ng personalidad ng tao at 3 halimbawa ng mga nababagay na trabaho sa kanila. Tingnan mong mabuti kung tama ang iyong sagot. Narito na ang 6 na uri ng personalidad. Makatotohanan o realistic, mapagsiyasat o investigative, makasining o artistic, makalipunan o social, makanegosyo enterprising, at naaayon sa kaugalian o conventional. Narito naman ang maaaring trabaho na nababagay sa bawat uri ng personalidad na nasabi. Una, pwede kang maging dalubgubat, guro sa industrial arts at agrikulturang bukasyonal o radio operator.
Sa mapagsiyasat naman, pwede kang maging ekonomista, pwede kang maging doktor at iba pang mga karerang may kinalaman sa medisina at agham. Kapag makasining naman, pwede kang maging tagapagsanay sa drama, wika, sining, musika at panitikan. Sa mga makalipunan, pwede po kayong maging pumasok sa karera ng pagtuturo, propesyong may kinalaman sa kalusugan o social welfare worker. Pwede rin po kayong maging abogado, huwes, opisyal ng pamahalaan, sales and marketing field banker, kapag kayo ay nabibilang sa mga makanegosyo. At para naman sa mga naaayon sa kaugalian, pwede kayong maging clerical, administrative, o pumasok sa mga trabahong nabibilang sa clerical, administrative. Pwede kayong maging time study analyst, finance expert, at accountant. Bukod sa mga nabanggit na trabahong nababagay sa mga personalidad na ito, ay gaya ng sinabi ko, marami pang iba na makikita ninyo sa inyong module, sa inyong internet, o pwede rin kayong makipag-ugnayan sa inyong mga guro para malaman ang iba pang trabahong nababagay sa bawat personalidad na ito. Isa-isip natin. Sana ay natutunan na ninyo ang mga dapat ninyong natutunan, nakuha na ninyo ang mga dapat ninyong kamtan sa araling ito, at isa sa isip na natin ang mga sumusunod. May 6 na uri ng kaligirang gawain na umaayon din sa karerang o kaparehong uri ng personalidad ng tao. Yan ay ang mga sumusunod. Makatotohanan o realistic, mapagsiyasat o investigative, makasining o artistic, makalipunan or social, makanegosyo or enterprise, at naayon sa kaugalian o conventional. Tandaan yan. Isa-isip din natin na may naaayong trabaho sa bawat uri ng kaligirang gawain at personalidad ng tao. Sa 7 pang panlabas na salik na nakaiimpluwensya sa pagpili ng kurso o karera, ang pamimilit o kagustuhan ng mga magulang ang kadalasang namamayani. At tandaan din natin, huwag kalimutan ng respeto kung sakaling magkaroon man ng kontradiksyon pagdating sa ating mga ninanais at sa ninanais ng ating mga magulang. Ngunit, kung tayo ay tatanungin, ano nga ba ang nangunguna o pangunahing nakaiimpluwensya sa pagpili ng karera o ng kurso, ang nangunguna po dito o ang pinaka-maimpluwensya na masasabi natin ay ang pamimilit o kagustuhan ng ating mga magulang. Ngayon naman ay meron kayong takdang aralin. Sa takdang aralin ninyo ay gagawa kayo ng simpleng survey sa iyong kapwa kamag-aral o mag-aaral tungkol sa mga ugnayan ng mga Pilipino gaya ng pamilya, paaralan at pamayanan. Para sa iyong gabay, narito ang sample format. Nandyan ang pamagat ng survey, mga detalye ng inyong mga kamag-aral o mga kapwa mo mag-aaral na iyong ikukunan ng sagot, at ang mga katanungan o ang katanungan, ano ang mga gampanin ng mga sumusunod sa iyong pansariling kaunlaran? Ano ang gampanin ng pamilya, paaralan at pamayanan? Iyan ang iyong taktang aralin na isusumite o ipapasa mo sa iyong guro sa susunod na bigayan ng module at pasahan ng mga tugon sa module. Maraming salamat po sa panunood. Tandaan natin, marami pa tayong mga gawain na nasa loob ng module. Ngayon, makipag-ugnayan na lamang tayo sa ating guro o learning facilitator sa ating lugar para sa iba pang mga gawain na napapaloob dito. Ugaliin nating maghugas ng kamay,
Magsuot lagi ng face mask kung aalis ng bahay at panatilihin ang social distancing dahil kailangan natin ito upang maging ligtas tayo lalo na ngayong panahon ng pandemya. Pansariling kaunlaran ang ating asignatura ngayong araw, wag po natin itong kalilimutan. At ako po, si Sir Dexter. Ayan. Ako pong muli si Sir Dexter, ang inyong guro na nagsasabing anuman ang iyong ginagawa, anuman ang iyong pagdaanan, lagi mong isasaalang alang ang iyong pansariling kaunlaran. Muli, makita-kita tayo dito lang sa Carlos and Carlene Network.